inspiring. Pero puna ng ilan, sa larangan ng politika, wala talagang permanenteng magkakampi. Sinasabing minsang nagkasamaan ng loob sina Recto at Senador Mar Rojas sa usapin ng EVAT. Labis kasing tinutulan ni Rojas ang expanded VAT na iginapang ni Rectong maisabatas at siyang sinasabing mitya ng kanyang pagkatalo sa 2007 senatorial elections. Pero ang hidwa ang Rojas Recto, tila ibinaon muna sa ngayon. Aminado si Governor V na makatutulong ang pamamayagpag ng mga manok ng LP sa mga survey sa kandidatura ng kanyang kabiyak. Pero sabi ng Star for All Seasons, Tilang humingi ng meeting, nagladlad kami ng programang priorities namin. At they agreed and they committed. So it's not only because magpapapanalo, may kakayahan ang asawa ko. maayos naman daw ang paghihiwalay nila ng lakas ng PCMD. The President has always been supportive to everybody. Kung ano yung personal decision ng mga taong malapit sa kanya, nirerespeto po ng Pangulo po yan. Pero si Recto, nahirapan daw sa kanyang desisyon na talikuran ng mga kaibigan. Tulad ni Senador Manuel Villar na aminadong sumama ang loob sa pagpili ni Rectong sumanib sa LP. Siyempre sumama ng konti pero konti lang yun. Totoo naman yan ginagalang ko yung desisyon nila. At mananatili naman kami magkaibigan. Mahaba na ang pagkakaibigan ni Villar at Recto na parehong miyembro ng tinaguriang Wednesday Club ng Senado. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Tinambakan ni Senador Noynoy Aquino ang iba pang presidential aspirant sa latest survey ng Pulse Asia. Nakakuha si Aquino ng 44% mula sa 1,800 na mga respondent. Mahigit kalahati ang kanyang lamang kay Senador Manny Villar. Nasa ikatlong pwesto si Senador Cheese Escudero na sinundan ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sa vice presidential race naman, numero 1 rin ang running mate ni Aquino na si Senador Mar Rojas na nakakuha ng 37%. 23% naman ang nakuha ni Senadora Loren Legarda. Nasa ikatlong pwesto si Makati Mayor Jejo Marbinay na sinundan ni na Vice President Noli de Castro at Senador Jinggoy Estrada. Samantala, formalidad na lang daw ang kulang sa tambalang Senador Manny Villar, Senadora Loren Legarda sa 2010. Pupunta kasi si Legarda sa Laurel House ni Villar bukas kasabay ng pag-aanunsyo ng dating Senate President ng kanyang running mate, saksi si Ruth Cabal. Sa mga may partidong tatakbong Pangulo sa eleksyon 2010, si Senator Manny Villar na lang ang wala pang running mate hanggang ngayon. Pero bukas ihahayag na raw ni Villar ang kanyang makakatambal. Pero ng eksklusibong makapanayam ng GMA News si Villar, tila formal na anunsyo na lang ang kulang para maselyuhan ng tambalan nila ni Senadora Loren Legarda. Palikasan tsaka yung mahirap, maganda rin naman kombinasyon yan. Sabi ni Legarda, pupunta siya sa pinatawag ng presko ni Villar bukas. Natutuwa siya sa aking programa sa kalikasan. Bagay ang orange at green, di ba? Pinakbet sa 2010, naka-click yun na, kaya na. Eksaktong isang taon bukas mula nang magbitiw bilang Senate President si Villar dahil wala na raw sa panig niya ang mayorya. Yan ay matapos pumutok ang pagkakadawit niya sa umano'y double entry sa budget para sa C5 Road. Kasama sa nagpaimbestiga sa kanya noon si Legarda. At ngayon parehong linya ni Villar at Legarda, magkabilang panig man sila noon, bahagi lang lahat yon ng politika. Eleksyon naman ang pinag-uusapan natin. Iba naman yung Senado. Ito naman ay para sa bayan talaga na meron tayong mithiin. Nawilang pinagsisisihan at ginagawa at nangyayari na walang personalan dito. Pagboto mo sa mga issues. Tila timing namang naghain kanina ng resolusyon ng 12 senador para ibasura na ang reklamo laban kay Villar at i-clear na siya kaugnay ng C5 controversy. Kasama sa 12 si Legarda. Ayon sa mga senador, wala raw basihan ang mga paratang laban kay Villar na di umano makataruang kinastigo. Hanggang ngayon naman ay hindi pa nagpapalabas ng report ang Committee of the Whole sa ginawa nitong investigasyon kay Villar. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan. Pinoy boxer na si Z. Gores may malay na matapos operahan dahil sa namuong dugo sa kanyang utak. 1,000 bahay sa Mandaluyong naabos sa sunog. At silipin ang mga higanting Belen ng Tarlac. Balitang hatid